Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. Yo, dito na naman tayo. Tangina, no? Patastradamus yo para sa Right of Way 2 Day 1. So yeah, susubukan ko na naman magmarunong, manghula, ako ano pa mang pwede nyong itawag sa gagawin ko, pero bibigyan ng prediction, magpapasarap. Although syempre hindi laging may napapaboran, merong hindi napapaboran ting meron kang papanigan na tingin mo mananalo, no? Pero it is what it is. So sana yung mga battle MCs hindi nila i-take to personally, dahil ako hindi ko tinitake to ng malalim. Tingin ko lang naman yan, at base lang din sa mga naaalala kong performance. Yeah, pero gaya na sinasabi ko nung kailan, basta naman nasa flip top ka, no doubt, di ba? Isa ka na sa mga mismo. So, yeah. Yun lang. Sa lahat na nanonood dito, August 1 ang Right of Way. Actually, wala sa poster eh, no? Yung venue. Pero kung ano pa man, alam nyo na ang detalye niyan. Ano ba, sa match point siguro. So yeah, sana makapunta kayo dahil mga solid na laban. At least yung mga ilang alam, nakikita kong pangalan dyan, alam mong mismo. So yeah, simulan na natin sa pinaka nasa baba ng scorecard, ay ng card, undercard, bale, yon. Gulo eh, no? So, yeah, VLD versus Ru. RU o Ru? RULE. So, obviously, parehas, kung hindi alam. Ba't ba ako Batasradama sa Right of Way 2, no? Hindi ko alam yan. So, toss up yan para sa akin. VLD tsaka RU. Kung napanood ko sila, hindi ko maalala. Pero, hindi ko sure. Napanood ko na ba yung mga yan? Wala muna. Hindi, sige. Para lang meron ako. VLD o R o Ru? Ru. Doon tayo kay Ru. O RU. Bakit? Sa rason na hindi ko rin sigurado, kailangan ko lang mamili dyan. So yeah, Ru. Ito na rin siguro ang pagkakataon na mapanood ko sila, no? Sa Right of Way 2 pag in-upload. Hindi ko alam kung sino talaga may advantage, hindi ko alam style nila o hindi ko naaalala, pero just for the sake, Ru. Bigay ko kay Ru. Ito sunod natin, Baltz versus Mison. Kung di ako nagkakamali, parehas na sa langit lupa yan. Si Baltz ata ang galing Pulo. Si Mison ay galing hindi ko na maalala kung saan galing si Mison. Actually, hindi ko masyado maalala si Mison dahil siguro isang beses ko lang napanood. Tapos si Baltz parang ilang beses ko na napanood. So medyo mas may recall na para sa akin si Baltz. At dahil lang sa rason na yun at lahat naman na napart ko sa kanya ay maayos, maganda, bibigay ko sa kanya. So tingin ko Baltz yan. Sorry Mison, pero mapapanood ko soon. Mas mapapanood kita soon at mas mahuhusgahan.
So, yeah. Yun ang tingin ko. Kwento ko lang din sa inyo, no? Bago ko bigay yung sunod kong prediction. Isang araw, pare, pinasok yung auto ko. Paalis na ako papunta trabaho. Pagbukas ko ng auto, puta, hinalugog yung gamit, ang gulo. So, halatang... Kasi medyo iniiwan ko bukas yung bintana ngayon ng kotse dahil ano naman, kumbaga walang ulan, ganun. Ginagawa kong habit yun para mas may ventilation, no, na mas napapaikot mo yung hangin sa loob. Pero yun, so wala naman na ata siya nakuha. Tingin ko wala kasi wala naman ako iniiwan na kahit ano. Parang tangina, sanay tayo dyan, no? Sanay tayo sa Pilipinas. So wala, yun lang. Sabi nila, tangina, mag-file daw police report, pero parang tangina, wala namang nangyayari. Pero yun, kwento ko lang sa inyo yun. Mabalik tayo, no? Andros versus Espero. Tangina, bakit ko ba ginawa itong Right of Way 2 na pag Batastradamus? Hindi ko rin maalala si Andros kung naparod ko na nga ba. Si Espero, naalala ko, nag 2x2 sila. Sila ata ni Casper ang magkakampi, no? O mga Tacoma. O tama, Tacoma grupo ni Santo. Yeah. Andros, di ko maalala. Siguro mas maraming beses ko naparod si Espero, no? Ganun pa rin yung rason, putang ina. Puro ganun yung rason ko. Siyempre, bibigay ko rin kay Espero. Putang ina. Etong mga susunod, siguro naman mas alam ko na. Oo, mas alam ko na. So, bibigay ko Espero. Tangina, lousy, you know? Motherfucking content creation. So yeah, balikan natin. Rue, tingin ko kuha niyan 2-1, Rue. Oh, hindi siya per round. Sa judges, sige, 3-2 Rue, 4-1 Baltz, 3-2 Espero. To sunod natin Casper versus Charisma, no. Ito mas alam ko na, mas may idea na ako sa parehas. Parehas sila may jokes. Sinusubukan ko alalahanin yung pagiging yung rhymes tsaka flow nila eh. Kung sinong mas nagsa-stand out sa dalawa eh. Parang mas charisma ata yun, tingin ko. O baka dahil alam ko lang na mas may music si Charisma. So sige, bigyan natin kay... Alam ko mas punchliner to si Casper kumpara kay Charisma. Pero yung sa pagiging rhymer o rapper, tingin ko mas may advantage si Charisma. So nag-i-even out yun, no? Parang ganun, hindi eh. Hindi pwedeng maging mag-even out eh. Siguro dikit ang laban, pero bigay ko ng konting advantage siguro kay Casper dahil mas punchliner pa siya. Gusto ko isipin na ganun.
Pero dikit yung laban, 3-2 kay Casper. Yeah, tingin ko pwede. May sense. May sense ang sinasabi kong yun. Ha! So yeah, Casper, 3-2. Sunod natin Antonym tsaka Tulala. Ay, na what's up Tulala? Ulit yan eh. Lala ko ang mga panahon na nakasalamuha ko yan si Tulala. Ingay Likha represent yo. Yeah, tsaka yung dati meron kaming tinutulungan ko container turf, so nag-event kami kapag Wednesday ng gabi, no? So tinuloy ko yung gaspangan doon. Doon ko siya nakilala, kung di ako nagkakamali. Tangin ang lakas ng trip niyan si Tulala. What's up Tulala? Pero bibigay ko kay Anthony yan. Hindi, dahil lang sa ang style ni Tulala, hindi siya talaga yung battle MC type na, kumbaga mas abstract siya, mas MR, alam mo yun, yung mas left field, mas hindi mas ano eh, kumbaga mas acquired taste eh, di ba? Kumbaga para siyang okay na yun. Basta medyo acquired taste. Astig yung ginagawa niya at astig na may gumagawa ng ginagawa niya sa Pilipinas, di ba? Pero parang pagdating sa battle rap, syempre minsan hindi ta-translate yung ganun style, di ba? Si Antonym, isang beses ko pa lang napapanood, pero nag-stick sa utak ko yung pagiging effective niya. Kumbaga alam ko na puta, ano siya talaga, kumbaga haymaker siya, gano'n. Punchliner siya, hindi siya yung basta punchliner. Siguro pwedeng may bias ako sa mga punchliner, di ba? Pero mas pang-battle lang talaga yung atake ni Antonym generally kumpara kay Tulala. Kumbaga, yun nga, abstract yung style na Tulala eh. So minsan hindi minsan, di ba? Kumbaga may sariling lane talaga yon, na yun parang ginagamit lang din naman talaga ni Tulala yan para mapakita niya yung style na yun. Yeah, kasi kung ang iisipin ni Tulala eh talagang makipag-compete, makipagsabayan at maging importante ang panalo-talo, tingin ko sasakay siya sa kung ano yung typical effective, di ba? Pero yung para panindigan niya yun, so alam mo na hindi lang tungkol sa panalo-talo para sa kanya. Diba? So, pareha silang panalo kung gano'n. Pero sa judging, makukuha yan ni Antonym. Pwedeng 5-0, pwedeng 4-1 kung meron judge na ano rin talaga, trip yung style ni Tulala, diba? Yung ganun parang abstract and absurdity minsan. Pero yeah, tingin ko Antonym yun. 5-0 o 4-1. Sunod yung si Crime. Si Rhyme ba o Crime? Hindi ko maalala. Pero alam ko itsura niya, naalala ko itsura niya. Versus Aubrey. Tingin ko mas magiging effective sa crowd yan si Rhyme. Makukuha niya yung battle na yan. Mahirap din no? Parang by default disadvantage talaga sa babae yung battle.
So, kapag nahanap ni Aubrey yung pinakatamang approach, magiging sobrang effective siya eh. Yun. Pero yun yung kailangan niya mahanap, tingin ko. Parang hirap nga kapag babae ka tapos battle MC na sumasabay ka sa mundo ng lalaki. Parang gano'n eh. No? Na parang dapat hindi siya issue, di ba? Pero wala eh. Dahil sa nakasanayan, dahil sa naging kultura, parang alam mo yun, gender roles and everything, disadvantage sa babae. Pero astig din para sa akin na nasa panahon na tayo ngayon na sinusubukan na rin talaga natin baguhin yung ganun. Yeah, parang mas progresibo lang. Yeah, mas ano ba? Hindi din naman nasosolve yung problema kung panindigan mo yung mga ganung old school ways, di ba? So, might as well mas i-consider na rin ng ibang tao yun. Yeah, parang hindi naman siya problema, di ba? Pero yun, kaya kailangan mahanap ni Aubrey. Layo na narating ng ng iniisip ko. Tang ina. Pero yeah, kailangan lumahanap ni Aubrey yung tamang approach talaga. Kasi may mga approach na hindi talaga mag-work para sa babae. Sa ngayon, di ba? Sa ngayon. So, yeah. Yun yan. Next, Boys Loot tsaka Ivar. Oh, shit. Ivar ako dito. Punta kayo na. Alala ko si Ivar. Solid yan. Solid na Rapolo, no? Siya yung Rapolo represent. Yeah. Tapos si Boys Loot, ano ang liga niya? Hindi ko maalala kung ang liga ni Boys Loot. Pero tingin ko makukuha ni Ivar. Although alam ko crowd favorite si Boys Loot. Oo nga, no? Parang darling ngayon yan si Boys Loot. So mahirap din i-convince sa mga tao na mas magaling ka sa kanya, no? Pero ako, tingin ko, Ivar, parang sa mga naaalala ko sa kanila parehas, mas may edge kay Ivar yun. Judging no kay Crime, C-Rhyme at Aubrey, 3-2 kay Crime. Ivar tsaka Boys Loot 3-2 Ivar. Tapos itong headline natin, Pistolero tsaka Jabo. Gutom na ba ulit si Pistolero? Tapos alam ko nagpahinga yan ng matagal, so ano kaya ang evolution niya? Yeah. Jabo, prototypical battle MC. Yung tipong kung fan ka ng battle rap, malamang sa malamang matitripan mo style niya ni Jabo. Ganun type. Wordplay, yan. Nandadarag din. Tapos hindi ko alam kung ano magiging evolution ni Pistol eh. Mas inaabangan ko yun eh. Pagbalik niya anong meron eh. Yeah.
champion yan ng isa buhay. Yeah. So, pistol per ticket yan. 3-2. Hindi mo rin kumbaga bibigay mo rin kay Jabo yan na may bitaw din talaga, pero pistol yan. 3-2 pagbabalik kapag naramdaman ng mga tao na may inambag, may bagong flavor o may bagong nilatag si pistol na kumbaga nag-evolve siya galing doon sa huli niya, ano kaagad yun, malaking puntos kaagad yung pakiramdam mo. Yeah, so yeah, Ru 3-2 Valts 4-1, tama? Hindi ko na maalala eh, no? Andros tsaka Espero. Espero 3-2. Casper tsaka Charisma 3-2 kay Casper. Antonym tsaka Tulala 4-1. Antonym. Crime tsaka Aubrey 3-2 kay Crime. Ivar Boys Loot malamang 3-2 din yan. Jabo Pistolero 3-2 din kay Pistolero. Yun ang mga tingin ko, pare. Tangin niya. So yeah. Sa lahat ng mga pupunta, ingat kayo at good vibes. Huwag kayong mangguluduhan, tanginan nyo. Diba? Hindi na uso yun ngayon, pare. Baduy yun, baduy. So, alam mo yun, gawin yung solid yung energy ng buong event para iba rin yung magiging balik nun sa MCs at performance din nilang maapektuhan sa energy nyo. So yeah, ingit ako sa mga manonood ng live dahil hindi ako makakanood ng live, pero iinom nyo lang ako ng flip top beer, tapos magpa-picture kayo sa flip top staff. Yan, istorbohin nyo sila ng gusto. Pati mga battle MCs, sulitin nyo yung experience para pag matanda na kayo, pare, makikita nyo yung litratong yun, babalik kayo sa moment na to na kung ano man yung mga good vibes sa mga panahon na to, di ba? Yeah! So yeah, enjoy kayo sa mga manonood. At kung pinapanood mo tong video at wala kang plano manood ng live, ako na nagsasabi sa iyo na manood ka ng live. August 1. Tingnan niyo na lahat ng detalye sa Facebook ng Flip Top o sa Instagram, no? Nandun lahat ng details, yo. Ano oras magsisimula ang event, anong wag dapat dalhin, mga ganyan, mga ganon, di ba? Huwag kang kupal pag nandun ka sa event dahil corny yan, pare, di ba? Parang community building ang ginagawa rin. So maganda kung pag nandun kayo pare-parehas, parang pare-parehas lang din kayong nandun kayo para sa pare-parehas na rason, di ba? So pare-parehas kayo, yeah, alam mo yun, so day na yung angasan, gano'n. So okay na yun, pare, okay na yun, hindi na kailangan nun. So yeah. Ha! Yun. Yun na. Ano pa ba? Wala na. Yun na yun. Peace, pare.